Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Bakit nga ba pumapayat or nangangayayat yung mga taong may anxiety or depression? Ako guys, nakaranas ako ng depression ng ilang taon na. Sa mga vlog ko, nakaranas ako ng maraming mga physical symptoms na akala ko noon mamamatay na ako. Nangayayat ako nung unang taon ko guys at sa mga ah, pag nag pag na-atake na naman ako ng anxiety, naglo-lose weight ako. Pero nung unang taon ko guys, sobrang nangayayat talaga ako. Karamihan guys sa mga may anxiety, nagkakaroon sila ng pagbabawas ng timbang kahit na nakakakain sila kasi yung nutrients na kinakain ng isang may anxiety hindi gaanong naa-absorb ng katawan natin. So, tayo sa pagkain natin, kahit na masusustansya yung mga kinakain natin, yung nutrients hindi gaanong na-absorb ng katawan natin. Kasi sa mga may anxiety, di ba nagkakaroon tayo ng mga panic attack, nagkakaroon tayo ng sakit ng ulo, pagkahilo, at maraming mga physical symptoms napupunta yung concentration natin doon sa nararamdaman natin. So, pag kumakain tayo, hindi gaanong na-absorb ng katawan natin yung nutrients. Sa aking karanasan guys, yung pagkakaroon ko ng panic attack, yung panginginig ng tuhod, pagpapawis, nandun napupunta yung energy natin doon sa mga physical symptoms na nararanasan natin, kagaya ng mga panic attack. So, yung nakakain natin ng mga pagkain napupunta doon sa mga physical symptoms na nararanasan natin. So, yung energy na na-absorb natin from eating nutritious food, napupunta siya doon. Kaya nagkakaroon ng loose weight. So, yung mga taong may anxiety, guys, or may mga depression, huwag kayong matakot pag nangayayat kayo. Kasi karamihan talaga, guys, at sa lahat ng mga dumaranas ng depression, dumaranas ng anxiety, nangangayayat talaga. Kahit ngayon guys, pag medyo umaatake-atake talaga yung anxiety ko, naglo-lose weight talaga ako. Pero nung unang taon ko, matindi talaga yung nag-lose weight ko guys. Kahit na anong kainin mo, kahit na maraming calories yung nakakain mo, hindi ka pa rin tataba na kagaya ng iba na walang mga anxiety. Pag marami kang nakain na mga calories, tataba ka, di ba? Pero sa mga may anxiety, pumapayat. Pumapayat talaga tayo. Kaya huwag kayong matakot pag pumapayat kayo. Karamihan guys, yung hindi pagtulog, isa yan sa mga dahilan kung bakit nangangayayat. Sa mga natutulog naman, it's the same thing kasi pag meron kang panic attack or may mga physical symptoms, yung energy mo na na nakuha mo doon sa magandang tulog mo, napupunta doon sa physical symptoms mo, kaya pumapayat ka pa din. Ganun yung dahilan guys kung bakit nagkakaroon ng pangangayayat ang isang may anxiety at mga may depression. Sabi nila pagka may stress ka or sabi nila na stress ka, pumapayat ka. It's the same thing pag may anxiety ka guys, nagkakaroon ka ng matinding physical symptoms. So, yung stress hormones ng isang may anxiety, bumababa. So, matindi yung stress hormones ng isang may anxiety, kaya nangangayayat yung mga taong may anxiety at depression. Sa akin guys noon, sa mga karanasan ko noon, sa sobrang pag-aalala ko sa mga nararamdaman ko dati, sa sobrang pagtitiis ko, sa mga naranasan kong mga physical symptoms, ang dami kong naiisip, ang dami kong kung ano-anong mga iniisip ko, na feeling ko mamamatay talaga ako, na feeling ko may iba akong karamdaman, na feeling ko noon may sakit ako, kahit na anong pa-check up ko, wala naman lumalabas, puro okay lahat ng mga result ng check up ko, paulit-ulit. So, nung nagkaroon nga ako ng anxiety, doon ko nakita na ganun pala yung epekto. Dati hindi ko alam, wala akong alam tungkol doon sa tungkol doon sa mga nararamdaman ng mga taong may anxiety. Pero nung ako nang nakaranas, ganun pala. Ganun pala katindi yung impact sa katawan ng tao, yung pagkakaroon ng anxiety disorder. Yung stress hormones natin guys, napakataas. Ang lakas ng dating, ang lakas ng tira sa atin ng stress, ng anxiety.
So, yung stress hormones natin talagang nakaka-apekto siya sa health natin. So, make it sure guys na pagka meron kayong anxiety, meron kayong nakakaranas kayo ng mga maraming physical symptoms ng anxiety at depression, kailangan guys mag-concentrate kayo sa mga masusustansyang pagkain na kahit na makonti lang yung nakakain nyo, at least yung nutrients na kukuha ninyo. Kasi tulong talaga yon pagka nagkakaroon ka ng stress hormones. Pag tumataas yung stress hormones mo, kailangan natin kumain talaga ng masusustansya. I-avoid natin guys yung mga pagkain, yung madalas umiinom ng alak, paninigarilyo, matinding pagkape, matinding pagkain ng mga fatty foods, yung mga street foods. Iwasan talaga natin yan guys para magkaroon tayo ng magandang health. Kasi unhealthy na yung anxiety, di ba? So, kailangan yung physical natin talagang ingatan natin para makatulong siya sa pagkaka-recover ng anxiety. Kasi guys, yung physical natin, kailangan ingatan natin. Kasi nararamdaman natin mga physical symptoms ng anxiety. From anxiety yon. Pero ingatan natin yung physical natin na katawan kasi yun yung laban din natin para makarecover tayo ng anxiety. So, pag pumapayat kayo, huwag kayong ganong kinakabahan o naninervyos na kung ano na. Part yun ng anxiety recovery, part yun ng anxiety. Pagka may anxiety ka, depression, nagkakaroon ka ng pagbabawas ng timbang. Dati nung wala kang anxiety, bakit ang hirap pumayat? Ang hirap magbawas ng timbang. Pero pag may anxiety ka guys, kahit anong gawin mo, kahit anong kainin mo, kahit marami kang kainin, naglulus ka rin ng weight talaga. Yung mga taong hindi makakain guys, for sure papayat sila, yung mga taong may anxiety. Pero yung mga taong nakakakain na, maraming kinakain, pero may anxiety symptoms pa rin, pero hindi tumataba, pumapayat lalo. Part yan ng anxiety symptoms. Nangangayayat ka. So, make it sure guys na kumakain ka ng nutritious food, mga green leafy vegetables, kumain kayo ng mga gulay, prutas, mag-concentrate kayo sa ganon. More protein, less carbohydrates. Kailangan nyo din ng carbohydrates for sure para magkaroon kayo ng energy. Pero not too much kasi napupunta yung carbohydrates kasi natin. Pag too much, tumataas din yung sugar. So, make it sure na you have to know yung mga nutritious food and diet, yung proper diet na tinatawag. So, you will have a good physical result sa katawan mo na panglaban mo sa mental disorder or mental health, which is yung anxiety and depression. We have to face, guys, the reality that anxiety is not that easy. Hindi siya madaling ma-recover, pero makaka-recover ka sa pamamagitan ng iyong faith, ng iyong paniniwala na makaka-recover ka, at kung paano mo ma-manage, it's up to you kung paano mo ma-manage. Gaya ng sinasabi ko dati guys, when you wake up in the morning, kailangan nakafocus tayo sa mga activities natin. Huwag tayong mag-scroll ng mga social media ng mga taong masasaya dahil iba yung buhay ng mga taong walang mga anxiety sa mga may anxiety. Pero at the same time guys, you will have to know also yung how to be happy at least, diba? Know the things, yung worth mo bilang isang tao na kahit na nakakaramdam ka ng ganon, okay ka pa rin, hindi ka nga inaatake ng parang may atake sa puso, di ba? Atake lang yun ng anxiety, atake siya ng panic anxiety, which is part yun ng anxiety disorder. And face the reality that anxiety is part of your life now, and hindi kayo nag-iisa. That's part of daily activities natin na pag may anxiety ka, you will have to survive, you will have to have faith para makarecover ka into, like having a freedom without anxiety. So, yun yung goal natin, yung makarecover tayo fully later on in our life. Hindi yung makaka-recover lang tayo ngayon, hindi yung okay tayo ngayon and then bukas hindi. So, we are focusing on recovery, lifetime recovery, and I know we can do it. Yung mga group anxiety group na nakakatulong, mag-join kayo sa mga ganon. Watch more YouTube na mga nakaranas na para ma-motivate din yung iba na bago-bago pa lang sa anxiety. So, yun lang guys, and I hope okay kayo dyan, and I'll see you guys on my next video. Bye!